Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. 43 minutes after 8 o'clock. Welcome sa Wanted Sweetheart Evening Edition ngayong gabi po ng Martes, January 14, 2025. Pag-ibig ko sa'yo'y totoo, ni walang halong biro. Kaya sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito. Walang ibang mamahalin kundi ikaw lamang giliw. Kaya sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito. Aking buhay ay walang kapantay. Aking pagmamahal, asahan mo tunay. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Walang ibang mamahalin kundi ikaw lamang giliw. Kaya sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito. Sa aking buhay ay walang kapantay. Aking pagmamahal, asahan mo tunay. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Once again, ito po ang Wanted Sweetheart Evening Edition, gabi po ng Martes. Kasama niyo pa rin, my name is Abian Mojel. Abian Mujel. Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW OFW Emotion. OFW TV Radio. John again, 90.7. Abian Mujel. Abian Mujel. IPI mo na ang pangalan mo, edad at saka lugar kung saan ka po ngayon. Probinsya o saang bansa ka po ngayon. At sino ang pwedeng sumali sa ating programa? Dapat syempre yung single. Wala po kayong mga sabit. Wala po kayong asawa, boyfriend, girlfriend, ka-live-in. Nasa tamang edad na po, 18 pataas. At saka syempre dapat nasa tama rin pong pag-iisip. DJ Jel. Napakasimple ng mechanics natin, di ba? Yun lang po yung hinihingi namin sa inyo. May signal kayo, meron po kayong malakas na internet connection, liwanag. Yun, para maayos yung pag-uusap ninyo ng inyong makakapartner.
Hindi ho kami humihingi ng mga full name ninyo dyan, yung totoo yung pangalan. Doon nga po ninyo yan isi-send, ibibigay, no, sa inyong makakausap kung hihingiin po niya, no? Hindi po kami humingi ng mga Facebook ninyo, number, hindi, no? Pangalan, edad, saka lugar lang po yung hinihingi namin, no? Para mahanapan po namin kayo ng inyong makakausap ng live. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Yung iba po kasi nagsisend pa ng mga picture. Di po namin kailangan ng mga picture ninyo. Kasi kayo lang po nakakaalam po niyan. Marami po kasi yung nagsisend ng mga picture nila dyan, edited din naman. Pagtawag namin sa live, iba naman mukha. Marami po talaga, as in. Kaya wag na po kayong mag-send ng picture ninyo. Pangalan, edad, saka lugar lang. Kasi hindi naman po kami bumabase, no, sa inyong pagmumukha. Bumabase po kami sa inyong mga edad, no, lokasyon. Yun lang po, no. Kung sino po yung ipapartner namin sa inyo. Kung taga saan, ilang taon, no, yung ipapartner, makakausap po ninyo. Kung hihingiin po ng inyong makakausap, no, yung inyong full name, real name po ninyo, i-send po ninyo, no, mga marriage certificate o mga medical certificate, tawag niyo diyan, mga laboratory result, yon. Yon, doon po ninyo i-send, no? Kamo, no, kumpleto ako. Wala akong sakit. Pwede kita ligawan? Yun. Mga sinumar ninyo, no? Doon lang po ninyo yan ibibigay sa kanya, no? Sa mga kausap ninyo kung gusto mo siya, kung ligawan mo siya, lalo-lalo na po yung mga lalaki, ha? Pero meron din po mga babae kasi na mga nagpapaline up din nagsasabi ng totoo. Marami po dyan, as in. Tulad po kaninang hapon, no? Sino ba yun? Si Danny. Tumawag kanina, sabi ko mag-greet, no? May bati, mag-greetings lang, no? Nga lang naikwento niya po yung tungkol po sa kanila ni Anita. No, Ma'am Anita, alam ko nanonood ka ngayon. Hindi ko alam kung nag-comment si Anita. No? Ang sabi ni Danny kanina na kayo na po pala, sumali ka pa dito sa live. Siguro sumama yung loob niya. Naniwala po ako na magkakilala kayo kasi marami siyang picture na pinasa sa amin, pinadala. Magkasama kayo eh. Pero alam na po ninyo yan, no? Kayo lang po nakakaalam kung ano po yung nagpagitna sa inyo, ano po yung pinagsamahan ninyo dyan. Pero basta, alam namin na kilala mo siya. No? Kasi magkasama kayo sa picture. Ilang picture yung pinasa niyan dito sa amin, oh. Tapos wag mong sabihin hindi mo kilala. Kasi baka magmukhang mali kami niyan. Pero kung gusto mo pakinggan namin yung side mo, no? Alam mo naman yung hotline. Pwede ka po mag-PM dyan kay manager. Gusto mo kausapin kita. Para maliwanagan po tayong lahat. Para hindi bias, no? Kasi, yun nga, si Danny lang po yung nakausap ko kanina. Ikaw hindi. Mas maganda na rin po makuha ko yung side mo. No? Kasi, nagreklamo yung tao eh. Imbis na greetings, naikwento niya po yung tungkol sa inyong dalawa na nakatulog na siya sa bahay. Nakatulog na yata doon sa bahay. Ay, tumatawag yata si Anita. Tika lang ha, sagutin ko nga to si Anita. Gusto ko sila bigyan ng time kasi dito po sila nagkakilala sa live, no? Sagutin ko nga to si Anita. Sa ganda mong yan, Anita. Hindi ako makapaniwala na wala kang boyfriend. Sir J! Ano? Anong balita? Hindi yan totoo. Napipicture na lang yan sa akin. Ay, ganon? Napipicture lang sa akin. Yung pag-day off ko, nakita niya ako doon sa Napipicture lang yan sa akin. Ay, ganon. Naku, hindi yan totoo. Teka lang. Kasi napanood niyo po na po ba kanina yung
buong kwento niya dito sa akin. Napanood niya po. Hindi po. Busy po ako kanina sa ngayong gabi. Buksan mo nga yung camera mo, Sir DJ. Gusto ko na makita. Gusto mo ako hindi. Napanood niyo na po ba kanina? Yung live, yung ano niya? Yung buong kwento niya dito sa live. Hindi po, Gigi. Busy pa ako kanina. Ngayon lang ako nag-comment nga narinig ko po yung sabi mo. Oh, ganon. Oh. Yung sabi niya po kanina, sabi ko po kasi kanina may time pa, pwede po kayong tumawag para bumati. Ngayon, yun, tumawag siya, nasagot ko. Ito po ba yung si Danny? Anong apelyido ni Danny? Hindi ko alam yung plido niya. Ay, boyfriend mo daw, hindi mo alam? Hindi ko din, Sir DJ, ang kwento yan. Yung nag-day off po ako, nagpipicture lang yan sa akin. Wow, famous. Picture lang yan sa akin. Pagkatapos, natanong yung pangalan ko or sino ako, saan ako nagtrabaho. Doon ako nagtrabaho sa sa Guadalupe, Cebu. Okay. Yun. Hindi, Yun lang. ang kwento niya po kasi nag pareho kayong nasa Cebu that time nung Ay, sa ngayon po, nandito po ko sa Iloilo sa Haro po. okay. Nung last month po ba 'yon? Last month. No. 3 months ka daw po niyang niligawan eh. 3 months ka daw po niyang niligawan. So mula nung December, 3 months backward, no? So November, October, September, nagkakilala kayo? Nakilala kami pero hindi ko na yan sinasagot. Ang pangit-pangit yan eh. Teka lang. Hindi ko yung patulad kasi ang pangit yan, Sir DJ. Nakita ko yung sa personal, ang pangit. Ang ganda ko, tapos pag mapatol ko sa pangit, nako, maghanap kaya ako ng gwapo. Dani, kung nanonood ka po ngayon. Dani? Teka lang po kasi baka nanonood po ito ngayon. Ang kwento niya po kanina, pakinggan mo ha. Saglit lang ha. Saglit lang. Kung hindi mo napanood, at doon po sa mga hindi rin nakapagpanood, ayaw ko po kasi na dahilan yung programa natin, may nagkakilala dito na nagkatuluyan na tapos naghanap pa ng iba. Ayaw ko po ng ganyan. So ito pa, pakinggan mo buong kwento ni ni Danny kanina. Ipapakita ko. Ginablock ko yan sa Facebook, DJ. Hindi na kami yan. Hindi na po kayo nag-usap. Oo, hindi na. Ginablock ko yan sa Facebook. Okay. Hindi ko pumatol ng ganyan na naghanap ako ng gwapo. Sa ganda ko, pumapatol ko sa kanya, no way. Sabi nga niya, nakita daw niya. Wala naman daw lawa eh. Tingit lang. Para mapakinggan ko yung side mo, pakinggan mo rin po muna itong kwento ni Danny, na? Para fair po ako sa inyo pareho, no? Saglit lang. Ito po 'yan, no? Saglit lang. Ito po 'yun kaninang hapon. No, i-replay ko lang ha. I-replay ko lang. Nagpi-picture niya sa akin. Nagpi-picture lang 'yan. Tapos ganyan ganon. Ako. Okay. Ito po 'yung kaninang hapon. Ito. Ha? Pakinggan mo ha. Makinig ka po diyan ha. Okay. I-replay ko lang. Hindi ko na umpisan greet tong mga nasa comment mamaya, no? Mamaya hindi ko matapos-tapos to. Magtatampo na naman tong iba, hindi na ma-shoutout. Marami kasi mga nag-comment, baka maubusan tayo ng hininga. Fast forward ko pa, fast forward. Si Danny. From Cebu. Sir Danny from Cebu. Go ahead, sir, pasok. Shout out na ulit dyan si Kon, akong girlfriend, Wow. si Anita. Girlfriend ni mo si Anita? Oh. Kailan? 1 month. Si Anita. One month na kami.
Si Anita, yung na, tumatawag dito sa live na sumasali sa Wanted Sweetheart, yung nag-greet. Oo. Eh, parang last Oo, week, ano, last week, sinabihan ko. isang buwan na po kayo ni Anita. Sinabihan ko nga siya, bakit ako panis? Hala, isang buwan na pala kayo ni Anita, tapos parang last week lang yun sumali dito sa Wanted Sweetheart. Oo, jack na ako. Bakit siya tumali? Sabi niya, kanang sinubukan na daya ako. Ay, kita mo lang si Anita. Anita, ang blooming-blooming mo nung sumali ka dito, nag-lipstick ka, bagong ligo. Tapos, nasa probinsya po yata siya ngayon, sir? O, nasa sa Iloilo. Sa Iloilo siya? Nagbakasyon? Hindi, nakatulong doon. Doon siya nagtatrabaho na. Sa Cebu ka Wala po. na siya sa Cebu. Ay, pero nagkita na po kayo dyan sa Cebu last time? Oh, 4 na bisis. 4 na bisis na kayo nagkita. Okay. Ma'am Anita, narinig po ninyo yon. Ano po yung... Ang sabi niya, 4 na bisis kayo nagkita. Totoo po ba yun, ma'am? Ma'am Anita? Sir DJ, nagpipicture sa akin. 4 na bisis kayo nagpa-picture? Hindi, isang bisis lang kami nagkikita noon kasi di-off ko yun. Kasi doon po yung amo kong Chinese, isang bisis lang po yung di-off ko sa Okay. isang buwan. Sa isang buwan. Oo. Opo. So, hindi po totoo na girlfriend ka niya? Hindi Hindi rin totoo na 4 na bisis kayo nagkita? Hindi. Okay. Isang bisis lang? Bakit ganun? Eh. Napipicture lang siya sa akin. Oh. Bakit kilala ka niya? Nanonood po ba siya sa live? Ganon? Nakilala ka, napanood niya kanya sa live? Kaya nagpa-picture siya? O, bakit? Sabi niya, nanonood daw siya sa inyo. Tapos sabi niya, gusto daw niya ako makita sa live, sa personal. Okay. Ayun. Kaya nagkita po kayo. Nagkita po kayong dalawa para magpa-picture, ganon? Oo, nagpa-picture siya sa akin. Okay. Sige. Sabi niya, Mm-mm. sabi niya sa akin, ganda mo pala sa personal. Akala ko sa live lang. Akala mo lang ako, artista. Ilang oras? Hindi naman naganda mo talaga sa personal. Ilang oras kayo nagsama? Una yung kita. Hindi, doon lang kami nagsimba may Santo Niño. Tapos, Okay. pagtapos umuwi ako kasi magluluto pa ako pag gano'n eh. Oo, paggabi. Pagtapos ng simba, uwi ako agad kasi magluluto pa ako. Okay, sige. Ito pa ho yung ni-reveal niya. Ito pa, pakinggan mo dyan ha. Ito po yun. Teka lang, tinitingnan ko. Nagsimba nga kami. Oo. Dalawang bisis na kami nagsimba sa Santo Niño. Saan niyo po ba nakilala ito si Anita? Nag-comment, nakita ko yung first tawag niya. Kaduman daw siya, ako kaduman din. Hinahanap. Kaduman. Nakita ko pangalan niya. Banawi. Isang lugar lang kayo dyan sa Banawe. Oh, kapitbahay lang dito. Ay, sus. Nung hinanap mo ngayon sa Facebook, pini-em mo siya. Tapos nagkita kayo dyan? Oh. Niligawan mo? Pero matagal akong kanang kuan. Pinansin mga 3 buwan. Aba, matagal kanya tapos nung sinagot ka niya, official na kayo ng dalawa. Tapos nagkikita na December 8. December 8 ako sinagot niya. Oh. Kita mo lang to si Anita. Wow, Anita, kusion kay mong kigol yan, Anita. Sabi pa naman niya ano ba 'yun? Magpapakasal yata yung kapatid niya. Tapos, ganon, di ba? Oo, umuwi niya kanong sa April. Yung pati niya, umuwi dito. Okay, sige. Yun po sabi niya, Ma'am Anita, December 8, sinagot mo daw siya. Naging kayo ng dalawa. Totoo po? Totoo, Sir DJ, kasi po, yung dati po, yung December, lumipat po ako doon sa yung amo kong dating amo ko sa Chinese. Oo, sa Guadalupe. Stricto doon, Sir DJ. Isang buwan, isang bisis lang ako magdidiyo. Pagsisimba lang ako. Tapos, sinasabi niya, gusto daw niya ako makita doon sa Santo Niño. Isang bisis ni Sir DJ. Isang bisis lang. Isang Isang bisis lang kayo nagkita.
Opo. Oo, ang sabi niya po kasi kanina 2 beses, no? Tapos 3 buwan ka daw niyang niligawan bago mo siya sinagot nung December 8. Totoo po ba 'yon? Hindi yan totoo, Sir DJ. Ah, hindi. No, hindi kanya niligawan. Hindi mo siya Hindi sinagot. Hindi mo rin siya sinagot. Ah, okay. Hindi ko sinagot. Hindi ko pumatol sa kanya. Pangit-pangit yan eh. Okay, sige. O ito pakinggan mo pa o dyan ulit yung kwento niya kaninang hapon na. Tao. Pakinggan niyo po muna. DJ, punta ka birthday ng mama ko. Ah, pupunta siya sa birthday ng mama mo? Pag December, nung last December 26, nakapunta siya. Ah, nakapunta. Diyan siya natulog? Diyan natulog si Anita? Ay, si Dani! Kaya secret na, secret. Diyan natulog si Anita sa inyo pag birthday ng mama mo? Secret na, baka magalit. Excuse me. Pero nung natulog si Anita, magkatabi po ba kayo o hindi? Nagkatabi ba kayo matulog o hindi? Nung natulog si Anita. Secret na DJ, awayin ako nun. Ayun, ma'am. Natulog ka na po ba doon sa bahay nila nung birthday ng nanay Yan niya? totoo, Sir DJ. Hindi totoo. Kwento lang yan. Hindi totoo na natulog ka doon? Hindi po. Okay, sige. So, Kaya nga pa-line up ako ulit kay Ma'am Per kasi yung kausap ko yung January 4. Hindi ko siya Sir DJ, ayaw ko ng 53. ayaw mo, hindi mo rin type. Pero ito, si Danny po muna. Ito. Hindi totoo na natulog ka doon sa bahay nila nung birthday ng nanay niya. Hindi po, Sir DJ. Okay. Hindi ako ganun. Oh, at least nagkaliwanagan tayo, no? So tapos, ito na, napakinggan natin yung karugtong. Anita! Yari ka yan, Anita. Masama ito si Anita. Bakit naman? Ayun na, nakapunta na ng birthday ng nanay mo, tapos nagpapaline up pa siya dito, magkahanap ng sweetheart. Nag-chat ako sa niya, DJ, bakit ka sumali? Sabi niya, sinubukan kita kung hindi mo ba ko awayin. Hindi ko siya inaway. Hindi mo inaway? Hindi ko siya inaway. Hindi. Bait mo pala, ha? Sabi niya, pamit, hindi na ako magsasali ka, DJ. Ay, ganoon. Kailan nga po huling sali ni Anita dito, manager? May 2 weeks ago na. So, nag-LQ po kayo dito, ma'am, na medyo sumama loob niya na sumali ka po dito sa live, Ma'am Anita? Hindi naman totoo yan na sinasabi niya, Sir DJ. Hindi totoo na... Oo. So, behind ang lahat... Matagal ko na yan, nung September 8, ginablock ko yun kasi, di ba, nakita kami, isang beses lang. Marami siyang sinasabi na Gusto niya ako, tapos, ayoko nang ganun. Bali... Kailangan yung isang tao, yung ugali, kailangan, anuhin ko muna bago ako sumusagot ng ganyan. Bali, nung nagkita kayo, nung nagpa-picture siya sa iyo sa simbahan, nung palagi na kayo nag-uusap, gusto kanya ligawan, ganun. Hindi mo siya type. Opo, Sir DJ, totoo yan, hindi ko siya type. Ang liit kaya ng tao yan, ang nano. Ay, ganun? Opo, sa personal po, maliit yung tao. Hindi naman, hindi nga. Ano po ba height mo? Height ko, 5'4". 5'4". Ano po yung height ni Danny? Iwan ko, maliit yung tao, parang nano eh. Pangit pa. Yung mga sinen niya po... yung mga sinen niya po kasi mga picture dito, magkasama kayong dalawa. Pasilip nga, patingin nga manager. Tingnan ko lang kung ano po yung mga nasend niya. Kaya naniwala ako na magkakilala kayong dalawa. Pero... Ipapicture na sa akin, interview niya ako. Ganun lang. Yun lang. Tapos sa akin na ko yan sinasagot. Nanligaw pero hindi mo sinagot.
Opo. Okay. Kaya naghahanap ako dyan sa live niyo para makahanap ako ng yung katiwalaan sa buhay ko eh. Okay. Ito nakita niyo po ba to? Nakita mo yan? Yan, magdalawa. Oo, nagpa-picture lang kami niyan. Bago kami, nagkikita kami, yan, picture namin yan. Sa simbahan. Simbahan niya, sunto ninyo, dyan, nagpa-picture lang yan sa akin. Okay. May meron pa? Hindi mo Sir DJ, ha? Nagkangit-kangit yan, tapos putulan ko, kailangan ko nagwapo. Oo. Gwapo yung gusto mo, ayaw mo nang... Gwapo man to Gwapo man to si Danny. Hindi yan, di gwapo sa personal. Pangit yan. May isa po pala ang picture, magkadikit na kayo halos, parang magkapalitan eh, hindi naman. Kaya nga, bakit ganon? Sabi ko, ba't ganon yung tao to? Gusto niya, lapit niya yung mukha niya sa'yo, ganon. Oo, ganon. Sabi nga niya sa akin, ano daw, akala niya sa live lang daw sa inyo. Oo. Sa personal pala, ang ganda-ganda ko, ang kinis ng mukha, o yung kinis-kinis ng ano ko. Pero... Maputi daw ako sa personal, ganon lang. Tapos, pero pwede ba tayo mag-picture? Isang bisis lang po ba kayo nagkita nito, ma'am? Opo, sir. Bakit iba yung damit mo dito sa una? Iba yung damit mo dito sa pangalawa? Kulay pink po yung isa, Tapos yung isa, nagpalit ka nung nagpa-picture ka ulit, ganon? Nagpalit po ba kayo ulit? Kasi kulay pink po yan kanina. Tapos nagkulay... Meron ako extra damit. Titingnan. Anita, ayos ka, Sa akin mo yan si DJ. Di nga, pag-picture ng isa, nagpalit ka ng isang damit, gano'n, para isang picture mo. Artista kasi ako si DJ, sabi niya Iba din yung damit ng lalaki. Kulay pula dito nung sa simbahan. Tapos, yung isa after, kulay gray na. Tapos yung magsimba, nagpalit kayo ng damit. Before, after, Wala na yan si DJ, dito na ako sa Iloilo. Yung black ko na yan. Wala na talaga. Kumbaga, kung ano man meron sa inyo, wala na yon. Wala na. Bina-black ko na Facebook si DJ. Pero ang totoo, sabi niya kasi, Tito, pakinggan mo sinabi niya dito sa live, ha? Saglit lang, ha? Hindi yan, wala na yan. Ito. 31 December. December 31? Oo. Fast forward natin. Hindi niya nag-mail sa akin, umuwi pa siya. Umuwi sa probinsya. Nagulat ako, nakisali siya. Yung trabaho niya po diyan, yung trabaho niya dati diyan malapit lang po sa inyo sa probinsya ng Iloilo. Hindi na po kayo kayo pang dalawa hanggang ngayon o hindi na? Oo. Kayo pa? Kayo pa ngayon. Kita mo. Anita! Hindi ko nakikita kasi hindi nagko-comment si Anita eh. Ano nga pangalan ni Anita sa comment, sir? Okay naman din, kahit ano ka. Sa puton din, puton. Sa puton? Ano ka lang, sa puton ba? Mama? Sa puton. Sa puton. Sa puton, arabuton, gano'n. Oo. Pero sir? Bigla naman ba? Bigla lang magalit. Ay, ganun talaga, sir. Pag nagalit yan, ihag mo lang. Kasi lalo pag may period, sir. Ganun talaga. Oo. Pero binata din po ba? Binata din po ba kayo, Sir Danny? Yes, baby. Wala po kayong naging asawa dati? Wala po kayong anak? Hindi, meron ako nga live-in. 10 years kami, naghanap ng iba. Hindi po kayo nagkaanak sa kanya? Hindi, meron ako nga live-in. Baka nanonood si Anita ngayon, sir. Ano pong... Sabi ko daw, yung nakasalang sa din, sinabi ko, may sabi, baka yung gilaw-lawa na. Oo, yung sinabi niya, nalawa-lawaan na daw kasi wala daw,
walang boyfriend. Matagal nang walang boyfriend kaya nawalawaan na daw siya. Pero yun pala, meron palang boyfriend eh. Pero nung tiningnan mo, sir, nalawa-lawaan ba talaga? Hindi. Oh, hindi pala eh. Anita. Hoy. Oh, bagong taon na, Anita, magbago ka na ha. Hindi ko yung sabihin mong nilawa-lawaan kasi wala kang boyfriend. Yun pala, sabi, sir, wala naman. Hindi naman. Oh. Oh, ma'am, tiningnan niya po ba kung may lawa-lawa? Hindi. So, si DJ, yaga-yaga lang yan. so hindi niya nakita kung may lawa-lawa. Hindi ako ganun bumibigay ng sa isang Lalaki? ako. Oo. Hindi ako bumibigay ng ganyan kasi hindi pa kasal eh. Oo. Pero galing na kayo simbahan, di ba? Siguro bago kayo nagsimba, nagdasal kayo doon, tapos nung pagkalabas. Hindi ah. Ano? Hindi ah. Hindi ako kagaya ng ibang babae, open-minded, yung sasama lang kung saan-saan sa isang lalaki, hindi ako ganun. Kung tapos ako nagsimba, uuwi ako agad. Pagdating ko doon sa bahay ng amo ko, magluluto pa ako eh. Napansin ko kasi dito sa una yung picture na to sa simbahan, medyo maaga pa. Tapos yung picture na nagpalit ka na ng damit, medyo madilim na yun. Marunong ako magbasa kahit sa picture, ma'am. Wala na yan, Sir DJ. Nandito na ako sa Iloilo. Dapat taga dito Iloilo, Sir DJ. Kahapong nagdaan, ayoko na balikan. Ano masabi mo kay Danny? Ano masabi mo sa ex mo? Ayaw ko. Ayaw mo nang? Block ko na yun. Yun tayo eh. Bakit mo naman nabanggit na hindi gwapo? PENGEIT si Danny? Maliit. Oo. Maliit ng tao. Maliit lang. Hindi ba abot sa ano? Yan tayo eh. Pag ex na, hindi na gwapo eh. Gusto ko sa isang lalaki yung mataas, tapos taasing height, tapos magwapo. Gwapo. Macho. Wow. Oo. Pero, panapa-uo ka kay Dani. Wala yun, Sir DJ. Hindi ako ganyan. Hindi. Sige. Hindi ako ganyan. At least napakinggan ko yung side mo kasi para magiging fair naman po tayo. Kasi kasi side lang ni Danny kanina yung siya kasi tumawag eh, dumiretso tawag. Imbis na mag-greet naikwento niya po yung tungkol sa inyo. Niya, Sir DJ, niyan fake yan. Fake news lang, ganun. Fake news, bad news. Okay. Ganun. Sige. Hanapan mo na ako ng taga dito, Iloilo, para malapit niya. Sa Haro ka ngayon? Malapit po ba kayo dyan sa... Di kung sa Haro ka lang, pwede ka lumabas. Marami pa ganitong oras, Marami dyan mga nagumagala-gala, mga gwapo. Hindi, si teacher, hindi ako kalabas dito kasi okay. Bago lang ako dito. Panibagong amo po yan. Opo. Sige, ingat-ingat ka sa trabaho mo. Good night po, Sir KJ, Ma'am Thank you. Love you. Okay, sige. I miss you. At least na liwanagan tayong lahat, na? Doon po sa nakarinig ng kwento ni Danny kanina. Wala na, sir. Move on ka na, sir. Kasi nasa Iloilo na daw po siya ngayon. Yung mga nakaraan ninyong pinagsamahan, pinagsaluhan ninyo dyan, pinuyatan ninyo, ang inyong hinigaan. Yung inyong pinag-usapan dyan sa Cebu, wala na yon. Pa-line up daw po siya. Gusto mo, Sir Danny, i-match mo sila, manager? Wag yan, baka magsambuha yung mga yan.
Oras po natin, 17 minutes after 9 o'clock na. Gusto po natin yung ending, magkaano na sila, no? Kamove on na sana, no? Wala nang samaan ng loob, ganun, no? Pero nakita ko naman sa mukha ni Danny kanina, hindi naman siya nagsisisi. Na makita daw niya, hindi naman nakalawa-lawa daw eh. Hindi lang siguro satisfied, baka hindi lang inabot si Madam Anita, kaya tinaabot yung ano. Maliit daw eh. Ay, ambot ng gabi ini. No? Sige, ito na po muna. Makakasama po natin ngayong gabi. Si Mary Grace, pagkatapos si Bugtoy sa Viber. Andiyan na po si Ma'am Mary Grace, no? Si Ma'am Grace, nasa linya na. Si Bugtoy wala pa, manager. Hindi sinasagot, no? Standby, ma'am, ha? Nakita niyo po yun si girl. Bugtoy! Baka mamaya Bugtoy, magsisi po kayo, Bugtoy. Bugtoy! Guwapa. Pasuyo nga kay Bugtoy, manager. Carol Peliora, maraming salamat. Sana all may nagpa-picture, sabi niya. Reaction niya, no? Famous. Sino ba naman di nakakilala kay Anita? Kapag ino-open ko po yung line, lagi po siyang tumatawag para mag-greet. Diba? At saka kailang beses na rin po yan sumali dito, no? Makahanap ng boyfriend. Maraming salamat kay Princito Clarito Cabanyas Jr. Kamag-anak ko yata to, Clarito, no? Pangalan niya Princito Clarito. Nagra-rhyme, ha? Andiyan na po si Boy, manager. Sige. Balikan po natin na sa linya. Si Ma'am Grace, no? Saan po kayo ngayon, ma'am? Saan po yung location mo? Good evening po. Good evening. Saan po kayo ngayon, Ma'am Grace? Sa Pampanga po. Pampanga. Wala po kayong asawa ngayon, boyfriend? Wala po. Si Bugtoy. Sir, saan po kayo ngayon, sir? Dito, sir, sa Bulacan, sa Belmonte. Aha. Wala din po kayong asawa, girlfriend? Dati, sir, mayroon. Ngayon, wala na. Paso. Kaya, ito ako ngayon. Sweetheart. Saan ka sa Pampanga, ate? Sa Masantol po. Hindi ko alam yun. Sa dulo po ng Pampanga yun, sir. Sa Doo? Sa dulo ano, po, Dao? sa dulo. Dulo na po ng Pampanga yun. Ganon. Lagi ako dyan dati. Pero, nung nawala na ako, wala na dun sa hindi na. Wala po. Ilang Bakit? taon na ako kayo, ate? May edad na po. Ilang taon? 35 po. 45. Ano daw? 45, sir. Pumuputok. Pares 45 po. pala tayo, ate. Ganun. Pares pala tayo. Aha. Ilan lang anak mo?
5 po. Ay, wow, maganda yan. Magandang paggawaan dyan sa Pampanga. Hindi po. Nasa Ano Italy ka ba? po yung mga bata, 2. Nasa Italy po. Ay, ano mo ate? Ano ka, hiwalay? Ano ka, o balo? Ano ba? Iwalay na po. Actually po yung mister ko po nasa Italy tsaka yung 2 bata kasama niya po doon. Ay, bakit nagkahiwalay kayo? Maganda naman yata ang kalagayan ni Mister sa Italy. Mahaba pong kwento ang pag-uusapan natin. Hindi na tayo matatapos. At saka hindi naman po yung pag-uusapan natin. Pero ano po ma'am, pure Pinay po kayo? Mix po kayo ma'am? May lahi po kaming Japanese. Japanese. Kaya pala, ang tangos ng Yung ilong. father ko po, Go ahead. Yung father mo, Japanese. Opo. Okay. So, Italian po yung ex niyo, ma'am? hindi po, Pilipino po. Kaya lang, lang po sila sa Italy. Kasi halos po yung mga kapatid niya nandun po. Kaya po yung mga Ilang taon ka nang... na rin po. Ilang taon ka nang ate, hiwalay? Actually, 10 years na. Yung halos kasi 10 years old na. Tayo. Halos magkamats lang pala tayo kasi ako 10 years, 25, mag-11 years na rin. Pero sa taon na yon, may dumaan din minsan. Sa Mga buhay. siguro, oo. Pero hindi siya nag-link ng tuloy-tuloy kasi nga, maaaring sabihin natin, niloko ako, niloko ko siya, baka ganun siguro, parang ganun. Parang naman pong masama naman po yung term na niloko. Para pong hindi lang siguro po kayo nagkaintindihan. Ganun. Meron lang kayo hindi pagkakutan. Kaya nga po na na parang baka ako o ako, ganun. Nasa Parang aming dalawa, parang ganun. lang po siguro, kaya ganun. So, hindi po ninyo Yes, alam, hindi po ninyo alam, sir, bakit po kayo naghiwalay? Kung sino may mali. Portable sa isa't isa, ganun po siguro. Yes. Bakit po kasing pakinggan na loko o niloko, ganun. Para po kasi Kayo po, sa pananaw po, hindi naman po kasi tayo mga perfectong tao, di po ba? Marami din pong dumadating sa atin mga problema. Kagaya ko po, hindi ko rin po akalain at saka hindi ko rin ginusto na maiwalay ako, masira yung pamilya ko. Yes. Ako ganun din, hindi ko rin, ako nilaamin ko naman na may kahinaan naman tayo bawat isa't isa, kaya nga sabi ko nga, siguro that is the part of life na kailangan nating i-consider na Nawala na. Tumawag? Nawala si sir. Yun nga, hindi lang ikaw sir ang may kahinaan, pati yung signal mo. Nga po, sir. Sige, baba niyo po muna ma'am, tatawagan, redial tayo para masagot ni sir. Masadya talaga ito. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. 10 years, no, na hiwalay sa asawa. Opo. Bali, nagstay po ba kayo sa Italy, ma'am? O hindi po kayo nakapunta dun sa asawa mo? Hindi pa po ako nakapunta ng Italy. Sa Japan po. Kasi yung mother ko po, tsaka father ko, tsaka yung dalawa kong kapatid, nasa Japan po. Okay. Ngayon po nasa Pampanga ka po. Manager, pasuyo nga kay Boy. Kay sir? Manager? Oo, kontak ko. Ayun na. So alone po pala kayo ngayon. Ikaw lang mag-isa, ma'am. Hindi po, kasama ko po yung 2 kids ko. Bali, 3 lang po kami dito sa bahay. Okay. 2 ko pong kids nasa Italy. kaya pala. Hindi ka na sumasama doon ate sa kanya? Wala ka nang balak? Na ano po? Pumunta ng Italy, gano'n? Hindi po, kasi po may asawa na din siya. Gano'n. Kayo po, hindi kayo nagkaisip na magkaroon din ng moment na sa ibang part?
About sa past nagka-boyfriend din naman po ako pero hindi pa ako nakahanap talaga ng ano. So yung hinahanap mo, parang yun din yung hinahanap ko siguro ngayon. Ay, lalaki din? Lalaki din, sir, hanap mo, ha? Ay, kayo po, ilan na po ba yung anak nyo? Mga pinakabata, nasa 15 at saka 20, mga ganun. Ilan po ba? Tatlo. Kasama nyo? Pero wala sa akin, kasi gusto ng mga mother na doon sila. Mga mother, parang ang dami naman ng mga mother ng anak mo. Sa nanay. Gusto ng nanay, siyempre, priority. Nanay talaga, hindi ako naging, kumbaga, hindi na ako kumontra. Kasi yun naman din yung makakabuti sa kanila. Pero, may mga bonding moment kami, gano'n. Pinupuntahan ko sila, join kami, pasyal, gano'n. May asawa na kasi yun, kaya okay lang. Yung anak ko kasi nag-aaral pa eh. Yung babae, flight stewardess yung yung course niya. Tapos yung isa, siya, chef. Kagaya ng ex ko. Actually po yung asawa ko po kasi, dentist siya. Tapos, nagpunta po siya ng Italy. Nagtrabaho po siya ng chef. Kasama niya po yung anak niya. Chef pala yung mo. Pero Pinoy siya na napunta lang ng Italy. Opo, nagpunta lang po siya ng Italy. Nagluto-luto rin ako dati, kaso lang hindi na ako nakapunta ng magbabarko rin sana ako dati. Kaso, iba yung napuntahan kong bansa eh. At saka, nag-abroad din po kayo, sir? Naging na ako noon kasi may mga anak na ako, hindi ko na pwedeng iwanan. Saan abroad po? Saan kayo? Anong trabaho niyo? Dati sa Middle East ako dati. Sa Oman. Ngayon po, anong trabaho niyo? Ang na lang sa akin, parang na lang ako, personal na lang sa sarili ko. Kasi ako na lang yung mag-isa. Parang on-call na lang, gano'n. Ano pong klaseng on-call, sir? Sa driver at saka business appearance ng mga kasama rin dati. Ganun po yung work niyo ngayon. Parang na siya, anong tawag nun? Personal employed, parang ganun. I see. Kasi walang kasi dito sa bahay, yung parang... Saan po ba yung sa inyo, sir? Ako talaga talaga ako, Mindanao. Pero nandito na ako sa Bulacan. Dito sa May Belmonte. Davao talaga ako, Davao. Kaya po pala may punto kayo, sir. Na ano? May punto po yung salita nyo. Taga Davao po kayo. Halo-halo doon. May lahat. Bisaya, Ilocano, Ilonggo, Ilongga. Pero talaga yun po talaga yung province nyo, Davao. Ang papa ko kasi sa kami, sa Ilocanja kami, sa north, sa Ilocos. Kaso nga lang, doon na kami pinanganak sa Mindanao. Doon na kami nagkaroon ng lumaki. Ngayon nasa Del Monte kayo. Ngayon po nasa Del Monte ka, ikaw lang po mag-isa. Parang ganun. Pero nandito sa Quezon City yung yung mga... Ang dami niyo pong place. Ang dami niyo kasi dati kasi nung naging binata ko ulit, talagang marami na akong nalakbay-lakbay na parang part ng na kailangan ko rin ma-enjoy yung alone without everything. Di gala boys po pala kayo. Ano daw? Sabi ko, gala po pala kayo, magala kayo. Siguro, pag if ever na someday na may makatuwang na ako, kaya may katabi na ako sa pagtulog, siguro maybe may limitasyon na ako. I see. Kaya siguro sa edad ko na yon, nagkakaroon na ako ng moment na katulad yan, lumapit na ako dito sa programa ni Idol DJ na malay natin.
If ever, sabi ko na, magkaroon ng moment na bigyan ng pagkakataon ulit. Oo nga po. 35 po kayo eh. 45 na, mag-46 na ako this year, 2025. Ano pong ano nyo? Month? Sa September, pa 79 kasi ako eh. Oh, September. Magkalapit lang po pala tayo ng ano. Ako po August 19. Magkalapit lang, pero pwedeng ilapit-lapit pa natin para magkaroon na tayo ng moment na ano. If ever. Kasi ako sa akin, parang ako, naalangan ako kasi nga, dapat na nangyari sa akin. Baka mamaya, mapahiya ako. Pero hindi ko naman sinasabi na get lost agad. But I know God is good all the time na kailangan natin i-preserve yun palagi. Na hindi tayo doubt for everything na. Katulad niyan. Ano po? Na ano? Na parang ang ano sa'yo. Yung bang, kumbaga, yung kabiguan ba, yung parang ganun. Nakakaya ulit, parang ganun. Yung parang lalangoy ka ulit na hindi ka naman nanalo, tapos dadive ka ulit and then failure din lang. So, nandun pa rin yung ano, yung parang kinakabahan ka, gano'n. Natatakot ka. Kasi sa totoo lang, ayan po yung nararamdaman nyo ngayon. In past na parang yung ano, yung parang napobia din ako sa sitwasyon na yun. Ay. Siguro ito, first time na try again for a moment na magkaroon ng lakas ng loob ulit. Kaya siguro hindi naman sa yun nga sabi ko nga. Kaya siguro po. Ano na daw? Ano siguro po? Hindi, ang baga sa akin, ang hindi kong sabihin, malay natin, makatsamba, gano'n. Pero nasa sayo pa rin yun natin, ma'am. Yun yung feelings na ano po feelings mo ngayon, sir, na nakikita mo ko? Yun nga, sinabi ko na mayroon pa rin doon. Nandun pa rin yung phobia bilang sa nakaraan in the past. Kasi this is the first time ulit na yung bang sasabak ulit sa sabihin na natin, hindi naman sa yung bang igagrab agad, but kumbaga kasi sir, ang natin dito, di ba, yung karoon tayo ng kaibigan, magka-close tayo, hindi naman po yung ibig sabihin pag nag-usap na tayo ngayon ganun na po. Hindi naman po ganun, di ba? Yes. Because, kaya ngayon ang sinasabi ko na nandun yung respect at saka pagpapahalaga ng moment na may respeto rin ako. Ngayon, ang feeling ko, yun nga, parang nakakakaba kasi ayan na naman ulit. Ibig niyo po ba sabihin ngayon, kinakabahan na kayo? Yun nga sabi ko nga na yung time na ito na maaring failure ulit or deserve it, and then yun nga, doon ako kinakabahan ulit. Kasi nga, yun in the past in life, naging phobia na sa akin. Kaya, pantakin mo, 10 years, diba? Sa 10 years. 10 years and after, hanggang ngayon. Kaya, siguro, maybe. Ikaw ba, ate? Ano ba ang pakiramdam ng isang katulad na yung bang parang natalo ka sa singing contest tapos babalik ka ulit? Ano po, kasi hindi ko naman po kasi inaano yung ganun. Kasi po ako, marami naman po kasi akong mga kaibigan, nalilibang naman po kasi ako sa buhay ko. So, hindi ko po kasi masyadong ininda yung sakit na nararamdaman ko nung dati pa. Tsaka matagal na panahon na po kasi yun. Kasi kung lagi mo po kasi iisipin yung mga bagay na yun, hindi ka po makakapag-move on. Pati sarili mo, isip mo, puso mo, hindi mo rin matutulungan kung lagi kang nandun. Para po kasi sa part na ng buhay natin yan, hindi lang din tayo nagsasuffer na nagiwalay, ganun yung pamilya. Madami din po kasi nangyayari doon.
Di lang din naman tayo yung iwalay, yung nasaktan, yung iniwan. Kaya ngayon yung moment na nandito ako kay Idol DJ na magkaroon ng moment na sino bang magkakaintindihan kundi yung mga katulad din lang natin. Opo. Kaya, yun nga, hindi ako kinakabahan sa maging sitwasyon ng programa ni Sir DJ about like sa ganitong sitwasyon na ano. Ang kinakabahan ko, yung nasa laging na ano ko na baka failure na naman and then ano. Pero hindi ko naman ginagrab, hindi ko naman make sure na this is the moment na ito na yon. Tama yung sinabi mo kanina na yun bang, siyempre mag-start ka muna ng kaibigan kasi hindi ka naman makaka-achieve ng malaki kung hindi ka magsisimula sa maliit. Opo, totoo yun. Parang gano'n. Lalo na in the part sa atin na, di ba, mayroon kang hindi pa natin alam kung ano talaga yung ikaw o ako. Kasi hindi naman yung sinasabi ko, kahit anong sinabi ko ngayon, ay naman na hindi mo naman paniniwalaan agad. Hindi naman po natin alam kung nagsasabi ng totoo yung kausap natin o hindi. Yes, tama. Kasi ako sa totoo lang, mayroon din kasing mag-open ng ano, kasi ganun pala siya. Ganun pala siya. Ganun. Baka mamaya, against sa'yo or against everything na lalo na yung mga nanonood niya, ay, walang kwenta. Parang ganun. So, yun, yung moment na ito yung to begin again. Kasi po, mas mainam po kasi yung nagsasabi ng totoo, sir. Tama. Mas masarap po kasi sa pakiramdam yung totoong tao yung kausap mo. Yes, oo, tama. Kasi, ano po ba yung makukuha natin kung magsisinungaling tayo, kung gagawa tayo ng kwento sa buhay natin na hindi naman totoo? Yun dapat ang sabihin ko, pero sinabi mo na tama yun. So, ibig sabihin, yun nga sinasabi ko na. Mas maganda po kasi yun. Kasi sa unang pagkikita pa lang natin, pag-uusap natin, nagsisinungaling na tayo, paano po pa tayo magkakaintindihan sa ganun? Tama. Kung sa umpisa pa lang, nagsisinungaling na tayo. Yun nga hindi mo rin mawawala sa isip. Hindi mo rin mawawala yun sa isip mo kahit sabihin mong totoo yung sinasabi niya. In the first time of place na ganito, siguro baka 50% wala pa. Pero kailangan mo pa talagang move, gano'n. Sa palagi mo ba, sir? Nagsasabi ba ako ng totoo o hindi? Ako kasi hindi man ako pwedeng maging judgmental kasi baka kung ano yung sabihin ko sa'yo, baka mas malala pa ako. Sabihin, I can handle myself to be humble with everything. Ano man ang sabihin mo, na yun yung sasabihin ko na. Kasi sir, diba? Mararamdaman mo naman yun kung totoo yung taong kausap mo o hindi. Ipin mo po yun sa sarili mo kung totoo po. Pero ang ano ipin mo naman po talaga kung totoo yung kausap mo o hindi. Yes, totoo yun. Kasi, yung sinasabi niya, maaring, kasi kahit hindi mo man, kumbaga sinasabi mo pa lang, yun nga, katulad ng sinasabi ko, na yun dapat ang sasabihin ko, pero sinabi mo na. Hindi. Mapipil mo po yun. Sa akin. Ngayon, maybe sabi ko nga, hindi ko naman inaano yung totoo, hindi. Kasi totoo man o hindi, I respect all everything. Kasi nga, doon ko may babase yung sarili ko, baka mas malala pa ako. Pero, syempre, yun nga, yung bang parang kailangan mo munang start to begin na hindi agad-agad. Kasi hindi pa kita kilala, and then ganun ka rin sa akin. Pero malalaman mo, tama yung sinabi mo na malalaman, pero hindi pa lahat. Ganun. Wala pa naman tayong isang oras na nag-uusap, sir. Tama yan, tama. Pero ako kasi, kahit naman mali o hindi mo man ngayon mapipil na nag-uusap tayo, if ever someday, mamaya, ma-stop ito, siyempre isipin ko yun. Paano kaya yun? Siyempre ma-analyze mo yun. Hindi mo na iisipin, pagkos i-analyze mo na yun. To be part na, wow, galing naman pala niya, ganun pala sa'yo. So akin, hindi ko naman yun, sa akin lang yun, sa akin. Pero hindi ko sinasabi kasi magkakaiba naman tayo ng linya. Pero sa akin kasi, ano man yung moment na hindi maganda o maganda, hindi ko kukunin yung hindi maganda. Ang kukunin ko yung respeto at pagpapahalaga kung bakit nandito tayo ngayon kay
Idol DJ na nagkaroon tayo ng moment na gano'n. If ever nagsasabi ka man ng totoo, I respect. At paalagaan ko yun. At hindi naman, respect pa rin. Because wala naman tayo, o hindi ko naman pwedeng i-judge yung sarili mo sa sitwasyon na kung ano yung gusto ko. Kasi, siyempre, yun nga, may kanya-kanya tayong linya at kanya-kanya tayong kahinaan. Katulad ng signal ko kanina, parang gano'n. Oo nga po. Nakakatawa pero totoo. Yun yun sa akin. Actually, sir, hindi ko masyadong nakikita yung mukha mo niyan. Ang labo kasi ng mata ko. Ang layo mo po kasi sa camera, hindi ko masyadong makita yung mukha mo. At least malinaw naman naririnig mo yung nakikita sinasabi na po ko. kita, yan. Nakikita ko na yung mukha mo. Malabo po kasi yung mata ko eh. Ay, okay lang yun. Huwag mo lang tingnan ng maigi. Nakikita na po kita. Ayan, nakikita na po kita. Oh. Ang importante, naririnig mo na yung sinasabi ko. Hindi naman po gano'n. Mas mainam na rin po yung yung nakikita ka talaga kita. Kanina hindi kita masyado makita. Nakikita na po. Malabo kasi yung malabo yung cellphone. Murahin na eh. Hindi siya masyadong yung signal. Ano po yung gamit niya, sir? May wifi po kayo? Wala. Nasa lang ako. Nag-data lang ako kasi... nag-data lang po pala. Hindi kasi ako nagwa-wifi kasi ako lang naman mag-isa. I can control... Ano ko naman sa sarili ko yung Hindi naman ako masyadong sa cellphone, sa social media. Pa, sir, ganun. Parang dito nga lang ako na for ito lang, itong past 24 lang na nakita ko itong programa ni Idol DJ. Kaya yun, nakita ko, sabi ko parang isang moment siguro na makita ko rin yung sarili ko. Parang may tatanong ka po. May gusto ka ba itanong, sir? Hindi, ikaw, ano ba ang moment na yung gusto mo sa isang katulad ng, total sa mga sinabi ko, ano ba yung gusto mo sa sitwasyon na sinabi ko sa'yo? Kasi, yung iba kasi nagtatanong, ano bang gusto mo sa isang lalaki? Marang ganon. Siyempre, lahat naman yun. Pag lalaki talaga gusto eh. Pero sa akin, sa akin, ano ba yung sa sinabi ko, ano ba yung pwede mong ihurado ba? Parang yun. I-judge o i-accept sa akin. Ako naman po, kasi sir, hindi naman ako tumitingin sa mukha o sa estado ng buhay. Hindi po. Hindi po ako naghahanap ng mayaman, pogi o may tsura. Basta po sa akin kasi gusto ko yung totoong tao lang. Yung tapat lang sa akin, may respeto, may takot sa Diyos. Yun lang po yung gusto ko. Yes, tama. Pero yun akin natin, yung sa lahat ng sinabi ko, ano ba yung nagustuhan mo doon o naging ayaw mo for the moment na for to begin? Na pwede kong habang maaga pa. Okay naman po sa akin yung mga sinabi niyo. Wala naman po akong Wala naman po akong hindi nagustuhan sa sinabi niyo. Okay naman po. Gusto ko talaga simpleng buhay lang. Ano daw? Gusto ko lang po simpleng buhay, kahit simple lang po kasi buhay namin eh. Lahat naman tayo eh. Kahit naman karamihan talaga yung simple lang. Pero yung bang simple na kampante ang lahat, hindi yung porkit simple lang, doon na lang tayo makontento. Kailangan, siyempre, yung henerasyon, sumasabay lang tayo sa akin. Kung ibig sabihin, halimbawa, kasi sa simpleng buhay, kasi sa hirap dumaan din ako eh. Yung bang simpleng buhay na pag sinabi ng anak na, Nay, ano bang ulam? Ay, pagtiisan nyo na yung bagoong dyan, kasi yun lang yung mayroon tayo. Kasi simple lang ang buhay natin.
O, pwede naman sabihin yun. Pero ang sa akin, mas better kung halimbawa, Nay, ano bang ulam? May bagoong dyan, ubusin nyo na para talbos naman tayo bukas ng kamote. Parang ganun. Yun ba? Pero simple lang. Kumbaga may improvement na simple. Hindi ibig sabihin na porket simple lang, yun na lang yung gusto natin. Sa akin. Sa part halimbawa lang. Pero minsan may mga tao nagsasabi na parang ano naman yun. Kumbaga, parang taas naman ng yabang naman. Pero siyempre, hindi pwedeng sabihin na gano'n na lang kasi. Kasi yung pagtitiis, kaya naman natin magtiis kasi sanay naman tayo sa ganyan. Pero kung bakit ka magtitiis kung mayroon namang mga moment na kaya mong gampanan kahit sa simpleng paraan, kasi simple lang naman yun. Hindi naman ibig sabihin na pinapangarap natin yung maging mayaman kasi sa suto lang. Sapat lang talaga yung simple kasi mas mahirap, mas mabuti pa nga yung kamilyo na papasok sa butas ng karayom kaysa yung mayaman na papasok sa karyan ng langit. So, ganun lang ako kasi. Dalimot sila. Totoo yun. Tayo na pupunta. Oo nga, totoo yun. Siyempre, kailangan, if ever na simpleng buhay kung saan, kailangan connect to God, the password is prayer. Kasi hindi mo kailangan buhatin yung simple lang. Kasi kung hanggang simple ka lang, kung wala namang improvement, hindi ko alam. Baka failure na naman sa buhay. Sinabi kong simple, hindi lang po siya simple. Mas malalim pa siya sa simple. Kung nagets nyo lang po. Nagets ko yun. Kaya, sa akin lang yun, sa akin. Parang ganun yung pag-ano ko kasi sa simple. Yung tawag nun, yung meron kasing kasabihan na simple na okay lang, kahit mahirap ang buhay. Yung sa akin, kahit mahirap ang buhay, kumusta ka na? Okay lang, kahit mahirap ang buhay, nabubuhay pa rin. Huwag lang magkasakit, huwag lang, basta nandyan ang Panginoon. May mga ganun. Pero kung may mas better pa, bakit why not di natin gawin? Na nandyan pa rin yung presensya ng Panginoon na kailangan nating i-preserve sa buhay natin, di ba? Ganun lang ako, ganun sa akin. Kasi, kaya siguro nasasabi ko yan, for the bitterness sa buhay ko na yung Pasko na talagang ang hirap pa. Katulad ng sinasabi na nangyari, siguro sa dinanas mo, para bang yung mayroon yung time na yung hinahanap mo ngayon sa past mo, yung hinahanap mo ngayon, parang may similarity yung hinahanap natin na hindi natin nakita sa nakaraan. Parang ganon yung feeling ko, parang ganon. But, hindi ko rin maipupos sa'yo yun kasi nga, andito pa tayo sa sitwasyon na para bang yung nag-uumpisa pa lang. O hindi pa talaga nag-uumpisa. This is the sign, only in the sign, parang gano'n sa akin. Yun lang. Sa akin yun. Kasi minsan may mga tao na nakikinig katulad ng iba. Respeto naman ito. Pero yung respeto pa rin ang mananaig at saka yung pagpapahalaga mo sa kabaitan ng tao na kailangan mong ingatan kasi siguro nagkamali ako noon. Yung mga pagkakamaling nagawa ko, whatever, in the past. Kaya siguro akong naging alone. Ganun. So ngayon na naging alone ako, move it to the past, nakaka-recover ako, nag-iipon ako ng kabutihan o yung mga mabubuting tao sa akin, yun yung pinapahalaga ko. Ano man ang sabihin nila sa akin, hindi mahalaga yung mali. Ang gusto ko yung mabuti para may maipon ako na pantapon ko sa mga maling nagawa ko noon. Ngayon naman alam ko kalugod-lugod sa Panginoon para may bigyan ako ng amen. Mini chance in life. Tama yan, sir. Diba? Bakit hindi ka nagparing sila? Magpastor ka na lang kaya, sir? Hindi. Ganito yun. Tingnan mo naman yung itsura, magkakapastor pa ba yan? Wala namang Ang sa akin lang, nasasabi ko yun kasi patunay lang na yung mga moment noon sa ngayon, may pagbabago na kaloob ng Diyos na nagkaloob ng buhay natin. Parang gano'n. Kaya yun yung sinasabi nga na how many years
na naging ano ako alone. Naging binata ako ulit. Ganun lang. Maybe marami akong nasabi, pero wala ka pa namang tinatanong, pero marami akong nasabi. So, siguro, hindi naman lahat yun ako. Kasi minsan nasasabi ko, sa lahat ng sinabi ko, siguro, isa okay na. At maaaring sasabihin ko rin siya na huwag mong paniwalaan lahat kasi meron kasi yung ano eh, yung baka sabihin mo, loko-loko lang ito, hindi nagsasabi ng totoo. Pero sa totoo lang kasi, maraming nagsasabi ng mabuti para sa adhikain na hindi maganda. Na yun yung sinasabi nila na budol. Budol, parang gano'n. Ano ba budol, sir? Ang dami mong alam. Ang dami mong alam, hindi ko alam. At least alam mo na. Oo nga yun po. talaga ako. Pasensya na po. Ang dami niyo po kasing alam. Sumakit tuloy ulo ko. Sumakit ulo. Oo, hindi. Nasasabi ko lang yan kasi siguro may part na hindi naman pwedeng ilihim ko na naging masaya ako dahil andun pa rin yung moment to be serious. Ngayon po sir, masaya kayo? Nakausap niyo ako? Siyempre naman. Kasi pambihirang moment lang to eh. Malamang maybe sa sayo, ewan ko lang kung ano rin yung feeling. Kaya yun yung tinatanong ko na. Okay ano lang ba po, yung sir. Okay. Kasi kung ayaw ko po kayong kausap, kanina ko pa po binaba yung phone na to. Basta nakikinig lang po ako sa sinasabi nyo. Di sa ngayon, ikaw naman magsabi, ako naman yung makikinig. Ano gusto nyo pong sabihin ko? Sige, tanungin nyo ako. Para sasagutin ko na lang. Like in the past, yung mga ganun, yung mga moment mo nung nakaraan. Yung past ko po. Actually, hindi ko rin naman po kasi masyadong yung nangyari sa akin. Hindi ko po masyadong dinibdib. Chill lang po ako. Ganun. Opo, ganun. Kasi yung time na po na nag-iwalay kami ng asawa ko, may trabaho kasi naman po ako, kaya hindi ko siya masyadong inasikaso. Kahit masakit, hindi binaliwala ko siya, kaya madali ako nakapag-move on. Kasi hindi kasi katulad ng ibang babae na, 'di ba, pag nawalan ng asawa, parang nawala na lahat sa kanila, ganun. Kasi mga walang trabaho, hindi ko naman po nilalahat. Kasi ang babae kasi pag walang trabaho, naiwalay sa asawa, parang pinakamasakit na moment na yun sa buhay nila. Iba po kasi pag may trabaho ka, may inaasikaso ka, yung sakit na yun, mapupunta dun sa time na magtatrabaho ka na lang, hindi mo na iniinda yun, hindi mo na iniisip yun. Pero at sa time na iiga ka, matutulog ka na, dun mo mararamdaman yung sakit. Pero nakatago pa din yun. Nasa nagdadala lang yun, sir. Parang alalim na, sir. Ngayon nakatago pa rin yun. Ganun ko lang dinala yung sitwasyon kung parang nakapag-move on ako ng mabilis. Ganun ko lang siya dinala. Pero masakit yun talaga. Masakit. Walang kasing sakit yun. Ibig sabihin nakatago pa rin hanggang ngayon. Ay, hindi na. Kasi sir, kung dala-dala mo pa rin yun, hindi ka talaga makapag-move on. Kahit sarili mo, hindi mo siya mapapatawad. Hindi ka rin magiging masaya. Siguro nung moment na yon, nung una pa, nung sariwa pa, parang siyempre masakit talaga yon. Pero sa tagal ng panahon, yun, tatanggap mo rin yun. Unang-una mong patawarin yung sarili mo. Kung bakit nangyari yun, tanggapin mo. Humble and patient with acceptance, ika nga. Opo. Kasi pag hindi mo yun tinanggap sa sarili mo, hindi ka makapag-move on. Iiwan kasi yung sakit pag gano'n. Pag tinanggap mo, madali. Kagaya po niyan, tignan mo, kasama pa ng mga bata yung father nila. Magkaasama sila sa Italy, pero ako okay lang, chill lang ako. Pagkausap ko sila yun, nakikita ko pa rin yung father nila kasi sumisingit sa phone. Pag tumatawag, pag naglo-long distance yung mga bata,
Siyempre, hindi mo may iwasan, sisingit sa phone yun. Nangungumusta. Kumbaga parang, Ganun na lang. Parang yung mga parang ganun din. Ganun na lang sa amin. Sige, sige. Parang respetuhan na lang, ganun. Kasi sa mga bata. Okay. Reconciliation, parang ganun. Mahirap naman na pagkausap ko, tapos babastasin ko na ayokong kausap, ayokong makita. Hindi naman po ganun. Sige po, connected na po kayo sa isa't isa. With this moment, thank you. Maraming salamat sa inyong dalawa, ha? Good luck. Tuloy-tuloy po yung pag-uusap ninyo sa off-cam. Maraming salamat po. Bye-bye. Okay. Sige po. That was Mr. Bugtoy and Miss Mary Grace. Si manager, iwan ko pa bakit tumatawa tuwing narinig niya yung moment. May naalala siguro si manager na moment niya. Pag narinig niya yung binabanggit ni sir na moment, tawa, gulgul yung tawa ni manager. Pigil yung tawa eh. Oras po natin, a minute before 10 o'clock, Philippine Standard Time. From this moment, as long as I live, I will love you. I promise you this, there is nothing I wouldn't give from this moment on. Okay na manager. Mabuang ko di ko ron. So, sunod po nating makakasama. Line number 1. Si Mel. Pagkatapos si... Ito po yon, si Rodelio. Okay, si Mel. Pagkatapos si Rodelio. Muntik na ako atakihin sa profile picture mo, ma'am. Muntik na ako atakihin sa profile picture mo, ma'am. Ma'am? Ay, hindi gumagalaw si ma'am. Oh, paki-off nga po ng camera mo, ma'am. Wow, ang cute. Wala. Pero mas cute pag naka-open yung camera mo, ma'am. Okay na po, ma'am. Okay na. Maraming salamat kay Eden Enriquez DLS, no? Maraming salamat kay Ophelia Pait, kay Rizal Maripuras, kay Yer Lansang Nogas. Maganda daw si girl na taga Pampanga. Nahawaan din daw siya ng ng moment. Saan po kayo ngayon, ma'am? Saan pong province, bansa? Sa Italy po, Sir DJ. Wala pa kayong asawa dyan na Italiano o dito sa Pilipinas na Pinoy? Wala. 23 years na akong hiwalay. Wow. Oo, nagkipot na ang tagipisuon. Sarado na. Sir, sarado na daw po ba? Gusto niyo po bang buksan? Oh, Sir DJ, ako magbubukas ng pinto niya. Ragoy, baka kailangan mo ng sinsil at saka martilyo. Saan po kayo ngayon, Sir Delio? Sir, dito, Marikina, Sir. Marikina. Okay. Sige. Pangatlong sali mo na, pang-apat. Pangatlo, Sir. Okay. Sige. Pasok. Sana. Ganon, sana ako na. Nakakarami ka na pala ng sali, ah. Naalala ko po kasi yung pangalawang sali ni Sir. Binastid niya po yung nakausap niya dahil, ano po yata yun, Sir, no? Yeah. Ano po yung dati niyo pong nakausap, Sir? Bakit ayaw po ninyo doon?
Sir, maraming anak, may maliliit pa. Ay, opo, maliliit pa pala. Kasi ikaw meron pa. Marami din akong anak. Pero malaki na siguro, ma'am. Paano yan? Malaki na siguro yung mga anak mo, ma'am. May pahabol. May 4 na taon, may 5 taon. Dadagdagan pa natin. Maganda yan. Maganda. Pagka ganyan ang usapan, magkakasundo. Ilang taon ka na? Ano na ako, 60 na ako. Nag-resign na ako sa trabaho nitong January. Gusto, i-enjoy ko na lang yung buhay ko. Ano ba dating trabaho mo? Sa munisipyo ng Marikina, sa gobyerno. Di pumapalakpak na pensioner ka ng pag-ibig. Ay, ng GSIS. GSIS. Ano naman dating trabaho mo doon? Sa assessor's office, husgado, palipat-lipat. Ilang taong ka namang nagserbisyo? Matagal-tagal din. Kasi pag natatalo yung mayor, tanggal kami, casually. Tapos, hahanap ng padrino, balik uli. Hindi ka na regular? Hindi. Baksak ako sa civil service. Yun lang ang masakit doon. Hindi ka pala na kasi regular. Ako criminology, nagbala ko magpulis. Hindi ko naman natapos yung course ko, undergraduate. Paano ngayon kung nag-retire ka tapos hindi ka nang pala na regular? Paano ka na GSI? Yung separation pay ko na lang, saka yung pension ko, yun na lang, inaayos ko. May pension ka sa SSS? Sa GSIS, kasi gobyerno Ganun pala yun. Sala naman yung anak ko, napagtapos ko na IT, nagtatrabaho na sa gobyerno. May apo ka lalaki. May apo ka na? Wala. Wala pang asawa. Ikaw, paano yan? Ikaw, may apo na? Ha? 10 ang apo ko. 10. 10? Oo. Dami magagaling gumawa yung mga anak ko. Paano pa yun? Marami ding anak 3 lang ang anak ko, DJ. Oo. Pero 10 anak, apo mo? 10 apo. Mayaman ka sa apo. Oo. Buti man lang dyan yumaman ako sa apo. Hindi man ako yumaman sa pera, yumaman ako sa apo. Kailan uwi mo ng Pilipinas? Di pag-usapan tayo kung kailan ako uuwi. Ay, umuwi ka na para makapag-meet na tayo ng personal. Tagal na ako hindi umuwi Di umuwi ka na para mag-meet tayo ng personal. Dito ka tayo titira sa amin. Nag-iisa lang naman ako Kasama ko, anak ko sa baba. Hahanap muna ako ng 90,000 na pamasahe. Sa Marikina, magiging taga Marikina ka na. Hindi. Ang sabi ko, maghahanap muna ako ng 90,000 para ibabayad sa ticket. Mahal ba? Ako, mahal. Mahal ang ticket dito. Ilan taong ka na ba dyan? 16. Ay, kaya mo na. Sobra-sobra naman nubenta pamasahe. Kaya ko lumipad. Limipat ka na sa akin nang makasama mo na ako. Ganon kaagad? Kasama ka agad? Hindi mo pakikilalanin kung meron topak sa ulo ito o ano? Ano ba birthday mo? Ako, January. Pagka January, pareho tayo ng topak. November. November. Ka-birthday mo yung mga kapatid ko. November 22, 26. Nag-56 ako nung November last year. Ngayong taon na to, sa November, 57 ko. Pwede talaga tayo. Saka hindi sasakit ang ulo mo sa akin. Hindi ako nag-yoyosi. Hindi ako umiinom. Ano ako, sport-minded. Nagbabike, jogging, nag-gym. Kaya hindi sasakit ang ulo mo. Kita mo ba yung mukha ko kung gaano kalaki? Kita mo yung mukha ko kung gaano kalaki? Ay siya, para malayo pa lang, tanaw na kita, kilala na agad kita. Yan ang ebidensya na malakas akong kumain.
Lakas mo siguro kumain, ano? Oo. Lakas akong kumain, kaya nga yan ang ebidensya. Oo nga. Kung hindi mo ako mabubusog, kung hindi mo ako mabubusog sa dyan, di magagalit ako, mag-aaway na tayo. Walang daples pag nag-kiss. Kiss ka agad? Busugin mo muna yung tiyan ko. Ano yung anak mo? Babae, lalaki? Lalaki. 29 na. Pasensya ka na kung nagpupunas ako kasi nisipon ako. Sobra kasi lamang dito. Napagtapos ka na ng IT. IT trabaho niya, IT course. Di mabuti kung gano'n. Kung sakaling magiging tayo, edi tulungan mo makapunta dyan sa Italy. Anong gagawin mo rito? Tatrabaho siya yan. Ang hirap ng buhay dito, no? Kaming mga dito sa Italy gustong umuwi sa Pilipinas. Kayong mga andyan sa Pilipinas gustong pumunta rito. Ganun nga. Baliktad na, baliktad. Baliktad. Naku, kami kaya tumutulo ang luha namin sa pwede lang na maglumuhod na bumalik na ng Pilipinas. Totoo nga yan. Kasi magulang ko sa kapatid ko, ex-Saudi. Pas yung kapatid kong isa, nasa Amerika, yung isa kong kapatid, nasa Belgium. May pamilya na doon sa Amerika, yung kapatid ko. Di meron ka palang allowance bonbon sa kanila. Kahit pa paano, pag nangangailangan, madali nang mag-text, tumawag. Ay, nako po. Sabi ko sa anak ko, mag-abroad kasi ang course niya, IT. Kailangan sa ibang bansa ang IT. Di ba? Alam mo, ang taga-abroad, wag mong itinutulak. Kailangan kusang palo. Oo nga, ganyan nga. Ang buhay sa abroad, para kang lumululo ng kaaahon na nilagang itlog na lululonin mong buo. Pag mahina-hina ang dibdib mo, mahina-hina ang tuhod mo, uuwi kang gugulong-gulong. Umuwi ka na. Huwag mo na patagalin ang uwi mo para makapag-meet tayo ng personal. Ako nasusundo sa airport. Hindi. Susundin naman na ako ng mga anak ko. Ikaw naman, peppers base ka kaagad. Hindi sasama ako. Yan ang sinasabi ko Ang pag-isipan mo muna ngayon, yung pag-ipunan mo muna ngayon, yung sustento ng papa ko. Magnegosyo na lang tayo kung sakasakali. Nagsusustento ka sa papa mo, ma'am? Papa, pagkain. Magnegosyo kung sakasakali. Tsak naman, kahit papano, may maiuwi ka naman, kahit papano, hindi mag-isip ka ng ininegosyo, tulong na lang tayo. Ngayon ang mahirap. Kung ang iuwi ko'y bumbunan ko lang, paano yon? Hindi lahat ng nasa abroad, pag umuwi, may iuwi. Pagka ikaw umuwing nakatayo, pasalamat na sa Panginoong Diyos. Siyempre, kami dito. Di pagtagaan natin yung pension ko, pagkasahin natin sa ating dalawa kung sakasakali. Magkano ba pension mo? Malit lang. Pero kahit pa paano mabubuhay na tayo. Naku, siguro ang dami nagbagastos dyan. Hindi ako libas. Ano? Oo, ganun lang naman talaga yun. Kung ano yung meron, di siyang pagtyagaan. Ganun lang. Ako naman sanay sa hirap Kasi malilit pa kami. Sanay naman kami sa may ulam o wala. Kaya sanay ako. Kung 10% na sanay ka sa hirap, gawin mong 40% ako. Pagkatapos ng pag-uusap natin kay Sir DJ, i-ano kita sa ads kita sa Facebook ko Doon tayo magpapatuloy kung sakasakali. Mamaya natin pag-usapan yung Facebook ko. At baka pag nasabi ko yung Facebook ko, may mauna pa sa'yo mag-PM. Hindi na kita pakakawalan. Kung sakasakali. Ganon? Hindi mo na ako papakawalan. Sa bagay, para kang nakahuli ng kalabaw sa laki ko. DJ, maalala mo yung mag-itatali? Yung malaki-malaki, 105 kilos. Ako yata Tama yan. Hindi na ako mag-gym. Ikaw na lang ang bubuhatin ko.
Ay, pagbutihin mo, baka naman pag nabali ang likod mo, imbis na ligaya ang madadama ko magiging taga-alaga pa ako. Bali na nga ang likod ko rito, taga-alaga, taga-baligtad, taga-punas ng puwit nila. Tapos pag uwi ko dyan, mag-aalaga pa rin. Lalayasan kita. Enjoy na lang natin yung buhay natin pag nagsama tayo. Diba? Enjoy muna natin yung moment ngayon. Saka na yung pagsasama. Basta sikapin mo makauwi agad. Huwag ka nang magtagal. Hindi pwede yung gano'n. Hindi po pwede yung gano'n. Kasi Pwede bang mag-ura. tagal mo na palang hindi umuwi eh. Umuwi ka naman. 2019 yung last na uwi ko. Diyan mo makikita na ang buhay ng OFW hindi gano'n kabilis umuwi. Kami, gustong-gusto na naming umuwi. Pero, mahirap. Hindi ka naman pwede basta umuwi na pamasahe lang meron. Hindi ka man lang po pwedeng umuwi na wala ka man lang kadala, kahit pambili man lang ng galungkong. Siyempre, buwan-buwan ka nagpapadala, gumagastos ka rin dito. Ganun. Kaya, yun. Ano pa pag-uusapan ta? Yung moment moment. Ngayon. Siguro namimiss ka na ng mga anak mo at apo mo. Nahawaan. Matagal na hindi mo pag-uwi. Nahawaan ka na yata ng moment kanina, Mama. Kaya nga, Sir DJ, kaya nga ako iniit ng tawag. Kaya itutuloy namin yung moment nila. Oo, namimiss na ako ng mga apo ko kasi yung 5 years old na po ko, nung makita ko yung 3 months old, 2019. Saan ba province mo? Isabela. Ibanag ka. No, Ilocana ako. Kaya sa Isabela. Sa Kawayan. Kasi may kakilala ako doon, taga Kabagan, Isabela. Umaaling-ing yung aking alaga. Ano? Kabagan, Isabela, kumpare ko, taga Kabagan, Isabela. Wag na natin pag-usapan kumpare mo, huwag mo na isingit yun. Tayo na lang pag-usapan natin. Natin na lang pag-usapan natin. Baka maagaw pa ni kumpare, sir. Oo. Baka maagaw pa ako ni kumpare, magsisi ka pa. Sorry, nanisipon kasi ako. Si Rodel. Hi, Rodel. Nice to meet you. Nice talking. Name mo? Ano name mo? Imelda. Pamela? Imelda. Imelda. Kala ko si Imelda Marcos. Patukayo mo pala. Ano kapangalan mo? Doon nga kinuha ng tatay ko yung pangalan ko. Yung sumunod sa akin sa kapatid ko, Ferdinand. May Edralin. Yung kapatid ko, Edralin pa. Talagang iniidolo niya. Yun. Kasi kababayan nyo Ilocano Di ba? Oo. Diyos ko, ngayon ko lang nakita yung pagmumukha ko, talagang namumrotok na pala. Ang gaang nang dating mo sa akin. Hindi mo nararamdaman yung bigat ko? Hindi mo nararamdaman yung bigat ko? 90 kilos ako. Gaano po kayo katangkad, ma'am? 5'2". 5'2 ka? 5'2". 90 kilos talaga? Hindi naman siguro? Hindi. 60. Kaya. Ngayon po kaya kong buhati niya 60 kilos. Magaan para sa akin yan. Pinang bench ko lang. 180 pounds. Saka ka na magyabang pag-andyan na. At baka gapang ang abutin mo. Kasi 2 dekada halos, mama, na wala po kayong naging boyfriend? Asawa? Hindi. Nung naghiwalay kami nung mister ko, 23 years, tapos nagkaroon ako ng boyfriend, 14 years kami. Pagkatapos, pero kasama LDR, ganun. Dahil nagsama kami bago ako nagpunta dito. Tapos naging LDR kami dahil nandito nga ako. Inabot kami ng 14 years.
And then, siyempre, hindi maiwasan yung mga ika ngay selosan, babagan, hanggang sa umabot sa hiwalayan. Kipaghiwalay ako nung 2020 sa kanya. Tapos, yun lang. Pagkatapos ng December 12, kasi kinuha niya ako blinak niya ako sa Facebook. December 12, nagulat ako, nag-text siya sa akin. Nakikipagbalikan. Oo. Deserve niya naman yun. First time pa lang naman kayata kayong naghiwalay? Oo. Oo. Deserve niya yung second chance. Di mo na pinagbigyan. Ewan, may nawawala eh. Kasi 2019, nagbakasyon pa po kayo, ma'am. Ibig sabihin, okay pa naman kayo. Kasi 2020 kayo naghiwalay. Oo. O ngayon, anong hanap mo sa isang lalaki? Yun po ang alamin natin. Baka nandito na rin kay sir. Alam mo kasi DJ, normal na sabihin mo mabait, ganyan. Kasi ang isang tao hanggat hindi mo nakakasama yan ng personal, hindi mo makikilala. Kaya, kung mabait, siyempre titingnan mo rin kung mabait nga. Pero kung kailangan talagang makasama mo. Kailangan talagang makasama mo. At saka yan, hindi mo masasabing forever mo yan hanggang hindi nauunat sa paanan mo yan. Sama. Kailangan talaga magsama ang dalawang tao para magkakilanlan. Hindi magsama muna kayong dalawa para makilala nyo ang isa't isa. Kaya pag-uwi mo, magsasama na agad tayo para magkakilalahan tayo sa isa't isa. Magkapalagayan ng loob. Basta, i-secure mo lang, ma'am. Ipadlock mo lang lagi. Kahit na hindi na ipadlock, hindi. Pag nakilala mo na ng lubos at pasado naman na si sir, ay open mo na eh. Bigyan mo. Pero sa tingin ko magkakasundo tayo kasi wala man akong bisyo eh. Hindi sasakit ang ulo mo. Hindi ako umiinom, nag-yoyosi. Bahay lang ako, bahay gym. Sige, magkakasundo na kita ron, wala kang bisyo. Sabi ko nga sa'yo, ay kalabang hindi natin pagkakasunduan. Pag hindi ako nabusog, malakas akong kumain. Isosoga kita sa bukid. Siguro tuhid mo lang na yung pagsusuguhan mo sa akin mabiberde. Pag wala tayong makakain, may soga ka dito sa bukid. Maraming damo. Kanya nga siguraduhin mo lang na malagbo yung mga damo na yon at nang wala kang palo. Payag ka ba? Payag ka ba man nun? Basta ko na yung mayuulam, pwede na yun. Hindi naman tayo mapili eh. Ikaw, mapili ka ba? Sanay na sa abroad eh. Nasa limesa, pagsagaan. Hindi medyo sanay ako sa masasarap na pagkain eh. Kasi libre dito. Oo, kasi siyempre, dyan sa Italy. Hindi na lang isi-secret natin. O baka manibago yung tiyan ni Ma'am Sir, pakainin mo ng dahon-dahon. Baka maya, sa hospital landing yan. O dapat kung ano yung nasanayan ng tiyan niya, ng pangangatawan niya, yun ang ihain mo sa kanya. Ang kinakain kong dahon-dahon dito, lettuce. Malamang yan, Sir DJ, makangayayat sa akin yan. Huwag mo pasubra. Total naman, taga-Isabela ka, sanay ka sa gulay. Maggulay tayo na maggulay. Hindi nga siya sanay, sir, kasi tumagal na siya ilang taon, dekada sa Italy. Back to grade 1 uli siya, sir. Kumbaga, dandahanin mo lang kasi baka manibago nga po yung tiyan ni ma'am. Baka sa hospital diretsyon yan. May mga litos naman sa palengke eh. Mahal nga lang. Mahal. Basta problema mo na yon, hindi ko problema yon. Basta pag hindi ako nabusog, di po nakakasundo. Yan ang maliwanag na usapan. Basta magdadrive ako, marunong ako mag-drive eh. Extra akong driver para may ibigay na pagkain. Paano ba magpapagod ka pa palang magdra-drive? Di pagdating mo sa akin, lantang gulay ka na. Oo. Hindi na tumatayo ang kambada. Para hindi ka mahayayat. Para may ningunguya ka. Maganda yung usapan na yan. Pagka ganyan, hindi ka nagkamali ng pinili.
Kasi ako naman, marunong ako mag-drive eh. Kaya, pwede ako mag-driver, mag-extra driver. Libang-libang para malibang kahit papano. Akala ko ba i-enjoy na lang natin ang buhay. Pagkatapos ngayon, maghahanap ka pa ng i-extra na i-drive mo. Para busugin ka nga eh, parang di ka mangayayat. Pwede. Sa pagmamahal, sa pagkain, bubusugin kita. Kahit wag na sa pagmamahal, basta sa pagkain lang. Basta sikapin mo makauwi na makapag-meet na tayo ng personal. Mag-iipon ng pamasahe. Baka may pag-ipon mo hindi daw hindi daw umubra si Pedro sa tagal. Hindi ako si Pedro. Huwag mo iniintindi si Pedro. At darating yung panahon pupunta rin tayo doon sa taas. Si Pedro di napapakinabangan. Kaya mo si Pedro. Nananahimik si Pedro. Pinoproblema mo. Malamig ba dyan? Malamig? Malamig ba ngayon dyan? Oo. Paggabi, grabe ang hangin, ulan. Eto nga, sinisipon ako. Sinisipon. Lumabas na ako sa kwarto namin. Sa kwarto namin, merong heater. At magigising yung matanda pagka doon ako nagsalita. Kaya dito ako sa kusina. Nasa yung mga anak mo? Nasa Isabela sila? Isabela? Yung dalawang lalaki, nasa Isabela. Yung bunso ko nasa Amerika. May mga trabaho na? Wala. May mga asawa na? Lahat? Oo, yung dalawang lalaki, may asawa na. Kanya nga ako may apo na 6, hindi 10. Doon sa panganay ko 4, doon sa pangalawa 2. Tapos yung bunso ko naman, 29 years old, babae, nag-iisang babae, nasa Amerika. Tapos, nice. Ganda naman pala ang buhay. Yung anak ko naman na lalaki, yung pangalawa, nagtra-tricycle, tapos yung asawa naman niya, teacher. Nakakaraos. Eka nga. Nakakaraos. Kung ano yung buhay sa Pilipinas. Tapos, tinutulungan ko rin yung mga... Anak ko, binata pa, anak ko Ilan taon? Sabi ko, mag-ipon muna. Para pagkasaling dumating sa buhay may asawa, may ipon. May ipon, saka na-ipon. Ilang taon yung binata mo? 29. Gusto mo, pakilala ko sa anak mo, pakilala natin sa anak mo. Ireto natin. Hindi na tayo nagkatuloyan pagka inireto mo sila. Loko ka talaga. Hindi, tayo, saka sila, pwede yun. Hindi, tayo, iisang putahe? Hindi, magkaiba naman ang hindi nag-ina-brown na nga lang ako. Magpapakbit pa yung anak ko. Hindi naman, magminudo naman yung anak ko. Baka. Kung sakali. Wag mo na silang isingin. Ikaw. Sige, basta mag-ipon-ipon ka at makauwi ka na dito at mamit na kita ng personal. Paano kung hindi ako makaipon? Mag-aantay ako. Sinabi mo yan, mag-aantay ako sa iyong pagbabalik ko. Sabi ko kay Sir DJ, maghihintay ako sa pag-uwi mo. Sige. Sinabi mo yan, Sige, mag-antayan tayo. Wala po ba kayong... Pero sir, wala po ba kayong mga nililigawan dyan? Wala po nung... Sir? Wala kang mga nililigawan dyan? Dati sir, meron ako naging karelasyon pero nawala naman, hindi nagtagal. Oo. Kasi bumalik sa asawa niya. Iwalay May asawa pala. May asawa pala. Kasi siya hiwalay. Ngayon, naging kami. Bandang huli, nakipagbalikan. Alang-alang daw sa anak nilang dalawa. Ako, wala nang pag-asang bumalik sa asawa ko. At saka ayaw ko na rin bumalik sa ex ko. Sa akin ka babalik. Sa akin ka uuwi. Yun na lang mangyayari. Titignan natin.
Titignan natin kung hanggang saan ng pasensya mo. Pero ma'am, may mga manliligaw ka naman po ba ngayon, ma'am? Ay, wala. Wala. Baka hindi mo Kasi lang ina-entertain. Ang totoo nun, DJ, hindi ako nagde-day off. Yung 15 years na naging alaga ko, namatay nung July, hindi ako nagde-day off. Lalabas lang ako pagka yung may check-up, gano'n. Pagkatapos, ito ring bagong trabaho ko, pag gusto nila akong mag-stay, nag-i-stay ako. Gano'n. Andito kasi ako sa Barbaryo, at saka kasi dito, pag dito ka nakipag-boyfriend, nakipag-relasyon, hindi ka naman libre. Libre ka lang sa isang bagay. I-share ka din. Hindi ka naman nila bubuhayin. Isa lang ang libre dito. Alam mo na yun. Ano yun, ma'am? Baka maban ka pag sinabi. Tusik-tusik lang, ganun. Share lang ang libre. Pero pagkain, bahay, hahatian ka na, ganun. Tapos, siyempre, kailangan mo ng, siyempre, parang asawa mo lang, sisilbihan na, lahat-lahat. Kung magsama na kayo nun, ma'am, kung magsama na kayo. Hindi, ganun ang mga nakikita ko ng mga sitwasyon. Pero ako, hindi ako nakikon dito. I mean, kung may Italiano po palang mag-aasawa sa'yo dyan, ganun pala yan dyan. Ganun ang sitwasyon. Ganun ang magiging sitwasyon mo. Hindi yung sila yung magpo-provide ng pangangailangan, kundi hati-hati lang kayo. Hindi. Hati-hati kayo dito. Kasi dito kahit mag-iina, kahit magkakapatid, hati-hati sa lahat. Kasi yung cost of living, grabe din, no? Gastos. Ay, naku, Diyos ko. Sir DJ, isang itlog, 50 cents. Magkano na po yun sa peso? Sabihin na po natin, nagre-range naman na. Yung mga sahod ninyo dyan, tulad po sa inyo, matatagal na yan. Siguro, mahigit naman 200, ma'am. No, DJ. Depende kung nasaan ka. Ako, nandito ako sa barrio. Kasi depende kung anong city ka. Kung big cities ka, Paris ng Milan, Rome, Florence, ganyan. Mga 1 to 1.5 siguro ang mga offer dyan. Pero dito sa amin sa parang probinsya, ako nagre-range lang ako dito ng 1,000. Kaya lang, libre lahat, sila ang magbabayad ng tax ko. Kasi malaki din ang tax ko. Okay naman pala. Libre lahat. Oo, libre lahat. Pati sabon ko, lahat libre. Tapos pagka yung mag-i-stay ka sa mga holidays, ayun, bayaran ka nila ng €100 one day. Laki na pala yun. Oo, one day kung hindi ka mag-ano. Yung mga red calendar, kaya hindi ka nag-day off. Kaya mas gusto ko na rin yung hindi nag-day off. Yun pala, may pamasahe ka na pala, sir, no? Pwede mo na pala uwian si sir. Sir. Tama-tama, antayin ko siya, sir DJ. Huwag mo nang tagalan. Pasa ba ako sa'yo? Pasa na ba ako sa'yo? Ha? Pasa na ba ako sa'yo? Hindi, may titingnan pa ako bago ka pumasa. Pero ako, pwede ka na. Pwede na. Anak ng puti naman, pwede na ako. Pwede ka na. Ganon. Sa akin, meron pa akong titingnan bago ka pumasa. Sige. Umuwi ka na agad nang makita mo na. Abay, kabilis din naman mo pala ng iyong conclusion, Anong gusto mo makita? Anong gusto mo makita, sir? Sir DJ. Diba, mas maganda yung makita mo siya ng personal. Yung turog-turog mo naman yata ang sinasabi mong gusto kong makita. Abay, hindi niya sinusukat yun. Ay, kaloko nito. Akala kasi na mga lalaki, puro turog-turog ang hinahanap ng mga babae Tapos sasama ako sa inyo sa lugar nyo, pagbakasyon. Ganon? Kailangan ihanda ko muna yung tatay ko na ako'y darating na may kasama at baka ito'y habulin ng tabat. Buhay pa ba magulang mo? Buhay pa. Ang habol pa nga daw, sir, Kaya kailangan i-compose ko muna yung isip ng tatay ko na tatay. Yung panganay mo may napili na. Dadaling ko na riyan. Pero sa bandang huli, siyempre, ikaw din magdidesisyon. Kasi
malalaki na anak mo, may mga pamilya na. Siyempre, maghahanap ka rin ng mga kasama mo sa buhay. Oo, pero siyempre, bilang pagrespeto sa magulang, hindi mo rin naman... yung magagawa ng anak, yung kunyari, may sakit ka, hindi kayang gawin ng anak. Hindi ka tulad ng mga kasama mo sa buhay. Asikaso ka. Nako, di meron na pala ako nakuhang caregiver ko. Siyempre naman, pag totoo ka sa isang tao, lahat gagawin mo para sa kanya. Ayun naman pala, sir. Hindi ka yung mag-effort, ikaw ang pupunta kay girl. Oh. Pwede ba ako i-apply mo ko yung trabaho, puntahan kita? Ay, hindi, may pension ka naman, sir eh. Di ba? Pwede mo yan gamitin na... Hindi nga ganon-ganon ang kumuha dito. Bakasyon, sir. Oo, may isang pwede. milyon Apply mo ka ng trabaho dyan, kahit gasoline boy, janitor, pwede na ako yan. Hindi nga po ganon kadali ang magpunta. Magkakasama pa tayo. Magkakasama pa tayo. Pinakikigan mo ako, hindi. Pinakikinggan? Hindi ganun kadali ang kumuha rito. Tingnan mo, 16 years na ako dito, hindi ko pa nakukuha mga anak ko. Bago kita kunin ko muna yung anak ko. Naintindihan mo? Ganun din sa Belgium, sa kapatid ko, mahirap basta kuha doon. Ibabatas doon. Kaya ang kapatid ko, nag-iisa pa rin doon. Kaya ayun nga, ganun nga. Kaya nga dyan, hanggat wala ako, magsipag ka. Mag-ipong ka para pagdating ko, hindi ako madadayat agad. Yung konting ko, yung pension ko, hatiin ko, taguin kalahati, gastos ng kalahati, pangangailangan. Baka naman ting-ting ka na pagdating ko. Katitipid. Pagbabastahan kita. Sige, tingnan natin. Ito, Sir DJ, pagbabastahan ko siya. Tingnan natin. Tingnan natin. Huwag makarami sa salita, makarami sa gawa. No. Nagpapakyut ka yata. Hindi. Cute talaga ako. Cute ka talaga. Cute talaga yan, ma'am. Hindi na nagpapakyut yan eh. Cute na eh. Talagang cute ka na, no? Pero hindi ka ba naman nabibigla sa lapad ng mukha ko? Baka naman pag nakita mo ako, Diyos ko po, kamo, andito na yung extra large na mona. Hindi naman. Pag ginusto mo ang isang tao, o anumang katayo, kung anumang figura niya, magugustuhan mo. Gusto isuipin mo? Chubby ka, mukhang chubby, chubby, Ha? O Dabiana. Chubby, Dabiana. Okay, no? Kitang-kita naman ang ebidensya eh. Tingnan mo, lakad na ilong ko, tingnan mo ilapad. Para akong nakahiga sa kama. Malambot. Naka-Sheraton bed ka sa akin. Kaya huwag kang magtitibid at baka pagka naman pumayat ka ng husto pag uwi ko, pag dagan mo, matusok ako. Panay nga ang bike ko kasi minsan nakakarating ako sa Tagaytay. Nagbabike lang ako, Tagaytay. Pampanga. Bike kasi ako eh. Mag-iingat ka. Lalo na eh. Para sa'yo, mag-iingat ako. Nakakilala na kita eh. Kanya nga, pag-iigihan mo at mag-uusap pa kita, magkakaliwanagan pa kita ng matindi. Bukas, magbabag ako sa Baras. Baras Rizal. Hindi ka pa naman yata nakakalbo, ano? Baka sa akin makalbo ka. Ang sarap ng kausap, ano? Sige. Mas maganda sa off-cam na kayo mag-usap. Sige po, Sir DJ. Good luck, ha. Maraming salamat. Salamat po, salamat. Thank you po. Salamat, Mel. Bye-bye. Bye-bye. Salamat. Sige po.
malalaman po natin yan next month. Kung may magpa-line up sa kanilang isa. Kung may nagpa-line up sa kanilang isa, next month, sigurado hindi sila nagkatuluyan. Oras po natin, 37 minutes after 10 o'clock, Philippine Standard Time. Wanted, Sweetheart. Wanted, Sweetheart. Yan po, ito po ang kabuuan ng ating programa ngayong gabi po ng Martes, January 14, 2025. Hanggang dito na lamang po muna, no? Ang ating moment. Ngayong gabing ito. Napuno ng pagmamahalan, pagbubulahan, pagsiseryosuhan, pagtatatawanan, ha? This is Wanted Sweetheart Evening Edition ngayong gabi po ng Martes. Sa ulitin, babalik po kami bukas ng hapon, 1:30 all the way. Salamat sa inyo pong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatid po natin, mga kapwa Pinoy sa ibayong dagat. Dagang salamat sa inyo mula sa aking atay at balon-balunan na pagpapasalamat. Supporters, viewers natin, subscribers worldwide. My name is Abian Mujal. Keep safe, keep smile, and God bless. Magandang gabi, Pilipinas. OFW TV Radio. Powered by Kel FM 90.7. Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino. Serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. Jam is here! Neria Lansang Nogas, maraming salamat pong muli.